isa pang diversion patungkol sa number 1 issue ngayon, PI. Anong usapin ngayong araw na ito? Kibuloy, di ba? Tsaka PI. Yan ang usapin ngayon. O, tingnan nyo tong balita na ito. Tingnan nyo kung ano mapapansin nyo. Limampung kongresista ang panawagang iwalay si Pilipinas ang Mindanao. Hindi raw yan makakatulong sa pagbangon ng Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kamusta po signal ko? Okay naman ba? Kakaisang manifesto ng mga mambabatas mula sa Mindanao bilang pagtuligsa sa panawagang ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao o ang Mindanao Secession. Nilagdaan niya ng 53 kongresista ng Mindanao. Eto na. Meron na naman silang manifesto. Manifesto na naman ng Kamara. Nakakatawa na kayo kakamanifesto nyo. Ang layo nyo na naman sa putukan. Anong problema ngayong PI? Anong usaping ngayong araw, Kibuloy? Tapos napunta na naman kayo dyan sa Mindanao. Hindi ba tapos na yung issue na yan? Nakakainis. Bagsak ko na itong mic eh. Hindi naman kayo bobo, kaya nga kayo lawmakers eh. Mindanao lawmakers, so masyado naman kayong halatang halata. Di ba? Anong tingin ng tao dyan sa paepal yung manifesto? Nakakailang manifesto na kayo na. Parang laging patama sa Duterte ang manifesto ninyo. Dati may manifesto rin kayo. Manifesto ba tawag nyo rin? Resolution. Bahala kayo kung anong tawag nyo dyan. Ayun, may bago na naman kayo manifesto. Mindanao naman. Hindi na pinag-uusapan. Tapos na usapin dyan sa Mindanao ah. Republika ng Mema, sabi ni Car. Totoo, baka maema lang kayo. Mailihis nyo lang. Huwag lang pag-usapan yung pasabog ni Kibuloy. Halatang halata kayo. Pagtanggol nyo na naman yung tambaluslos nyo. Pagtanggol nyo na naman yung Panginoon nyo. Ano ba yung Panginoon? Pinagtatanggol nyo na naman yung hari ninyo. Grabe naman, oh. Manifesto na naman. Hoy! Sagutin ninyo yung paratang ni Kibuloy. Tama ba yung paratang ni Kibuloy sa hari ninyo? Yun ang pag-usapan. Manifesto na naman. Core ninyo, ha? 3 party list representatives at isang kongresistang taga-Visayas. Sali pa itong mga party. Yan ang malinaw Laki ng mga pangangailangan. Panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao. Ayon kay Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimapuro, Chairman ng House Committee on Muslim Affairs, marami nang pinagdaanan ang Mindanao. Nandito ang mga pinakamahihirap na rehiyon sa bansa. At winasak na ito ng gyera. Pero sa kabila niyan, bumabangon ang mga Mindanaon. Hindi raw nakatutulong sa pagbangon nila ang panawagan ng Mindanao Secession. Hindi naman panawagan yun eh. Ang tigas ng ulo, sinabi nga ni Atty. Panelo. Idea po yung paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin gagawin na now na. O next year. It's an idea kung kayong mga congressman ay matitigas ang ulo dahil ipipilit nyo yung PI. Pero hindi naman ipipilit na ihiwalay ang Mindanao kung kayo ay magtitino. Iba po yung panawagan. Ano ba kayo? Ang hihina ng utak nyo. Iba ang panawagan, iba ang idea. Yung kay Duterte, sabi ni Atty. Panelo mismo, idea yon. Okay? Naggawa na naman kayo ng manifesto para pag-usapan. Ang layo nyo na. Buong araw pinag-usapan si Kibuloy at saka PI. Kayo naman Mindanao.
Jurassic na yung kwento na yan eh. Tapos na yan, di ba? History na po yan. Andiyan pa rin kayo, kamera. Para naman kayong babaeng naiwanan eh, hindi makamove on. Para kayong babaeng iyakin. Ay, pasensya po ah. So, hindi ko po inaano. Para kayong mga lalaking iyakin. Move on din pag may time. Ang sabi dito ni Karaoke Bear, may nagpapagalaw sa mga yan para sila mga baso. Kaya nga eh. Pinagtanggol nyo na naman yung hari ninyo. Anong klaseng hari yan? Di kaya sarili. Ano yan? Spoiled? Go. The call for an independent Mindanao is a It's step not a backwards. call. It's Parang an idea. ang nangyayari, one step forward in terms of progress, tapos you'll call for an independent Mindanao, 2 steps backwards kami. Suportado raw ng mga mambabatas ng OA yan ako. OA. Tapos na yun eh. Mindanao si Pangulong Bongbong Marcos na naninindigang hindi dapat ihiwalay ang Mindanao dahil ang mas malakas na Mindanao ay nangangahulugan din ng mas malakas na Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Kita mo, binalik-balik pa nila. Wala hindi na nga pinag-uusapan yan. Ang hilig magbalik. May napapansin nyo ba? Ha? Sa kanila, ang hilig magkalkal ng balita. Tapos parang laging ang layo sa putukan. 'Di ba? Halimbawa, dati ang usapan bangag. Ngayon ang usapan yung kay Kibuloy. Pero iba yung topic nila. Halatang iniiwasan eh. No? Iniiwasan. Sagutin ninyo yung mga paratang sa inyo. Oh.